Kasaysayan ng unang tula sa matandang panahon hanggang sa panahon ng mga Kastila ni Aida M. Kumari. Maraming pag-aaral na ang nagpatunay na ang paghabi at pagbigkas ng tula ay likas na sa ating mga ninuno. Bahagi na ito ng kanilang pamumuhay. Ang ibang maikling tula ay sariling likha ng mga mambibigkas ng tula at iyong iba naman ay nagaya lamang dahil naisaulo ito. Sinasabing ang mga Tagalog ay mayaman sa maiikli at mahahabang tula bago pa man tayo masakop ng ibang bansa. Sa katunayan, naisatitik ang maikling tugmaang ito sa ilang aklat tulad ng Vocabulario de la Lingua Tagala ni na Padre Juan de Noceda at Padre San Lucas taong 1754 kung saan natagpuan dito ang matulaing pagpapahayag gaya ng bugtong at kawikaan. Ang bugtong ay tugmaang nagpapahayag ng kaisipan na naghahamon sa mga tao na hulaan ang salitang inilalarawan ng mambubugtong. Ginagawa ang bugtungan kapag may okasyon o pagtitipon upang magbigay ng kasiyahan at pukawi ng isip nang hindi mabagot ang mga taong dumalo sa okasyon. Bukod sa bugtong, sumilang din ang kawikaan sa lawikain at kasabihan. Nagpapakita naman ito ng asal, mga kilos at gawin ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Naipahihiwatig ng mga ninuno natin ang kanilang kaisipan sa paghabi ng maririkit at matatalinghagang pananalita. Ipinakikita nito na likas sa ating mga ninuno ang pagkadiwang makata. Ang sabi nga ni Abadila, taong 1971, bawat kibot ng bibig ng makata ay may ibig sabihin at may katuturan. Mabilis na lumaganap sa kapuluan ang maikling tugmaang ito dahil madaling mailipat sa iba at maisaulo ng mga mambibigkas. Sa madaling salita, nailipat ang mga karunungang ito sa pamamagitan ng dila. Ang ganitong uri ng panitikan ay tinatawag na pasalindilang panitikan. Ayon kay Arrogante, taong 1983, ito rin ang dahilan kung bakit naipamana sa atin ang mga karunungan ng naunang henerasyon sa sumusunod. Ito rin ang dahilan kung bakit naipamana sa atin ang mga karunungang bayan. Naisulat din ang mga karunungang bayan noon sa mga dahon, balat ng punong kahoy, at iba pang pwedeng pang-ukitan ng mga bungang isip ng mga ninuno natin. May sarili na rin tayong sistema o paraan ng pagsulat na tinatawag na baybayin. Ang baybayin ang nagpapatunay na bago pa man nandayuhan sa ating bansa ang mga Negrito o Aita, Indones at Malay ay marunong nang bumasa at sumulat ang ating mga ninuno. Bunga nito, pinag-aralan ng mga Kastila ang ating wika. Naipasok nila ang abecedaryo, ang alpabeto ng mga Kastila. Bagamat nagkaroon ng pagbabago sa paggamit ng alpabeto, napanatili pa ring buhay ng ating mga ninuno ang mga karunungang bayan. Layunin ng Katolika Apostolika Romana na maipalaganap ang kanilang pananampalataya, kaya pinag-aralan ng mga misyonaryo ang mga tula ng ating mga ninuno upang makalikha sila ng sariling tula na maipapasok ang paksa tungkol sa kanilang relihiyon. Bunga nito, nawala na ang katutubong katangian ng paghabi ng tula. Umusbong noong ika-600 taon ang tulang magkahalong Tagalog at Kastila, at tinatawag na Ladino ang sumusulat ng ganitong uri ng tula. Si Fernando Bagong Bata ay sumulat ng tulang may ganitong uri at naging kasabayan niya si Thomas Pinpin. Si Pedro Suarez Osorio ay lumikha rin ng tulang magkahalo ang Tagalog at Kastila.
Gumamit din si Francisco Balagtas ng ganitong estilo sa akda niyang La India Elegante y El Negrito Amante taong 1860. Batay sa pagsusuri sa tula sa panahong ito, ang mga Pilipinong sina Pedro Suarez Osorio at Felipe de Jesus ang nakasulat ng mga katangian ng isang tunay na tula. Karamihan ng mga nagsisulat sa panahong ito ay mga paring Kastila. Nagtagumpay ang mga paring Kastila na maipalaganap ang kanilang relihiyon nang dumating sa bansa ang mga awit at korido. Nagamit din ng mga pari ang mga karunungang bayan sa pagpapalaganap ng mga aral na panrelihiyon. Ang pasyon ay tulang pasalaysay na tumatalakay sa buhay at sakripisyo ng Panginoong Hesukristo na tumatak sa isipan at puso ng mga Pilipino. May 4 na bersyon ng pasyon na sinulat ni Gaspar A. de Belen, Don Luis Guin, Mariano Pilapil, at Anicito del Merced. Si Francisco Balagtas na tinuguri ang ama ng tulang Tagalog ay nakapagsulat na ng maraming tula at ang pinakatanyag na akda niya ay pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Ang Akdang Florante at Laura na isang tulang pasalaysay ay isang tunay na tula na may mataas na uri. Ang tulang ito ni Balagtas ay nagtataglay ng sukat, tugma, talinghaga at kasiningan. Ang karamihan ng mga tulang lumitaw sa panahong ito ay pawang may kababawan dahil ang karaniwang paksa ay nagsasaad tungkol sa pananampalataya. Si Balagtas ang nagpasimuno ng tulang may kalidad na maipagmamalaki ng sambayanang Pilipino. Nakagawa siya ng isang dakilang obra na tumutuligsa sa mga pangyayari noong panahon ng Kastila dahil ibang tagpuan ang kanyang ginamit para mailigaw niya ang Komisyon Permanente de Censura at naaprubahan ang pagpapalimbag ng awit na ito. Ang iba pang aktang patula sa panahong ito ay Duplo, Karagatan, Komedya, Moro-Moro at iba pa.